So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So ngayong araw nagka-problema yung ating low budget 12 volt solar setup. At kita naman sa video, wala tayo dito inverter. So papaliwanag ko muna bakit ko nasabi sira yung inverter. So ang trouble ng ating solar, ayaw niyang lumipat ng grid or Omeco kasi sa amin. So naka-solar siya nung time na yon, tapos namatay yung electric pan, umugong na lang. Pero yung TV namin at ilaw, bukas, buhay. Pero naka-solar siya, no? Ayaw niyang lumipat ng grid. Nung pinatay naman namin yung solar, yung inverter, ito, yung breaker na inverter, lumipat siya ng grid. Tapos, nung inon namin, ayaw niya naman lumipat ng solar. So, ang iisipin mo, sira yung ATS mo. Umuugong lang siya ng time na yon nung inon ko ulit. Ayaw niya lumipat ng solar. Umuugong lang yung ating ATS. So kaya ko siya gusto lumipat ng Omeco nung time na yon kasi nga namatay yung ating electric pan or umugong na lang. Ayaw nang umikot ng electric pan. Pero yung TV at ilaw naka-on, buhay. At pag chinek mo yung inverter natin, walang fault. Green lang yung indicator niya, walang fault. Kaya ang ginawa natin, magbo-voltage check tayo dito sa ating mismong solar at grid. So sa grid nakakuha tayo ng 220 volts. Sa solar nakakuha tayo ng 110 volts. Ibig sabihin, ang may problema dito is yung inverter kasi yung inverter yung magsusupply dito. So kaya siya umuugong yung ating electric pan or itong ATS, umuugong lang kapag gusto niyang lumipat ng solar kasi hindi niya naabot yung required voltage ng relay at ng motor. So bakit nga ba umuugong yung ATS natin nung inon natin ulit yung breaker? Simple lang, dahil yung ATS natin may motor to sa loob at may relay. Yung relay na yun yung nagsisignal kung magsiswitch na sa solar. So kailangan mo mapagana yung relay. So ang relay natin to 20 volts, yung motor natin to 20 volts. Dahil 110 lang yung nilalabas ng ating inverter. So umuugong lang yung relay at yung motor. So hindi niya mapa-switch ng solar. So bakit nga ba hindi rin siya nag-switch ng grid? Simple lang, dahil nung time na yon ginagamit natin yung solar at nakakontak na yung relay sa loob. So 110 lang yung supply niya. Hindi na siya bumibitaw dahil may 110 na supply. Kumbaga, yung peak power is wala na. Ang consumption niya na lang is yung continuous na power niya. So, hindi na ganun kalakas yung consumption ng relay sa loob dahil naka-on na siya nung time na yon. Kaya hindi na bumitaw yung ating contact. At yung motor naman, hindi naman gagana kapag naka-switch na. Automatic na mamatay yung supply ng motor. Kaya kung mapapansin nyo, yung electric pan natin ay umugong na lang kasi yung electric pan ay merong 220 volts supply. Kapag bumaba sa 220 volts, uugong na lang yung ating electric pan. So sa TV naman, bakit hindi namatay yung TV? Simple lang, yung TV natin 100 volts hanggang to 40 volts ay pwede siya. So may 100 volts pang binibigay yung inverter kaya hindi namatay yung TV kasi auto volt yung ating TV. Yung ganon din sa ilaw. Yung ilaw natin na LED is 102 to 40 volts. So pwede siya. Kaya hindi rin namatay yung ating ilaw. Yung electric pan lang yung namatay. Kaya chinek ko yung solar. Gumagana naman. Bakit namatay yung electric pan? At upon troubleshooting, binaba ko yung breaker. Pagkababa ng breaker, kasi yung humina rin mga idol yung ilaw. Kasi pag 110 yung ilaw mo, 110 yung supply ng ilaw, mas madilim siya konti compare sa to 20 volts. Kaya nagpunta agad ako ng solar kasi baka yung solar yung may problema. At nung binaba ko nga yung breaker, nakita ko yung solar, naka-solar naman. Ayaw niyang lumipat ng Omeco. Pero yung binaba ko yung breaker, lumipat naman siya. Tapos yung inon ko ulit yung breaker, ayaw niyang lumipat ng solar. Pero naka-on na yung inverter dito. Ibig sabihin, mababa yung supply. At nung sinukatan ko nga yung supply, to 20 volts sa grid, 110 lang sa solar at umuugong lang yung ating ATS. So iisipin mo ATS yung may problema kapag hindi ka nagbo-voltage check.
Kasi ayaw niyang mag-switch. Ayaw niya mag-switch ng Umeco nung time na yon at ayaw niya rin mag-switch ng solar nung time na yon. So, kailangan mo talaga mag-voltage check at yun nga, tinanggal natin yung inverter. At yung naka-Umeco pala, gumana ulit yung electric pan. Ibig sabihin dito talaga sa solar yung may problema upon troubleshooting. Kaya binaklas na natin yung inverter at nasa lamesa na siya ngayon. Tignan natin. So, ito na yung ating inverter. Binaklas na natin siya. After 4 years, malilinisan na rin natin yung ating solar setup. Lilinisan na rin natin. At itong inverter, nalinisan na natin yung loob at yung labas niya. So, makintab na ulit siya. Parang bago na ulit. So, pagkabukas natin, sasabihin ko na lang yung sira. Pagkabukas natin, nakita agad natin itong capacitor na bloated na. So, nagpalit na tayo ng capacitor pero 110 pa rin yung supply niya. So, at chinek natin yung MOSFET. At tinanggal ko muna yung MOSFET at chinek ko kung may output ba dito sa kanyang chopper transformer at meron naman. Ibig sabihin MOSFET yung problema na to. Tinanggal natin yung 4 na MOSFET at yung isa dyan ay sira, yung isang piraso. Ayan, 4 yung MOSFET na to. So paano ba mag-check ng MOSFET? Simple lang mga idol, kuha lang kayo ng kahit analog na lang. Mas maganda kasi gamitin dito is analog tester. So, kuha tayo ng analog. Kuha muna tayo ng stand ng ating cellphone. Papakita ko naman sa inyo kung paano mag-check ng MOSFET. Hindi ko na pinakita yung pag-troubleshoot ko dito sa ating inverter. Pero mamaya bibigyan ko kayo ng konting detalye kung paano mag-troubleshoot. So, madali lang yung i-troubleshoot yung mga high frequency. So, check natin. Pwede kayo mag times 10 or times 1K para mas makita nyo sa mga beginners. So mamaya try natin sa times 1K. So check nyo lang ulit kung sakto ba sa 0 yung inyong pointer. So lobat yung battery ko, hindi magsagad sa 0. So siguro times 1K na lang gagamitin ko para mas makita nyo. Okay? So hindi ko nasasabihin kung saan ba dito yung drain, yung gate. So ang gagamitin kong term, pin number 1, pin number 2, pin number 3. Yung pinakadulo yung 3 syempre. 1, 2, 3. Okay, pag chinek nyo yan mga idol, yung pin number 3 at 2, positive yung 3. So dapat walang reading. Yan, walang reading. Oops, nadikit lang yung test probe. Walang reading yung tester natin, no? Kita ba? Tayo natin konti. Pin number 3, walang reading. At pin number 2, ito yung positive natin, no? Magkaka-reading lang yan mga idol kapag tinap mo tong pin number 1 ng negative test probe mo. Yun. Ibig sabihin nag-switch. So kung mapapansin nyo, nawawala ulit, no? Kapag tinap mo to ng positive, wala ulit siya reading. Ibig sabihin good itong MOSFET na to, no? So sa kabilang side naman, kapag negative yung pin number 3 at positive yung gitna, so meron yan, may reading tayo makikita dyan. Ayan. Nagkaroon siya ng reading. Pero dito wala. Okay. So ganun lang mag-check. Isi-switch nyo lang yung ating MOSFET kung good o hindi. Switch nyo lang siya. Yan, mayroon siyang reading kasi nag-tap tayo kanina. Ulitin natin ha. Tap natin yung positive, dapat wala. Ayan, wala. Tap mo negative, magkakaroon ng reading. So, good yung isang MOSFET. Itong pangalawang MOSFET, try natin. Negative yung gitna, positive, wala. Tap ko yung pin number 1, lagay ko ulit sa pin number 2, so meron siya. Tap ko sa pin number 1, lagay ko sa pin number 2, so meron. So nagkakaroon siya ng switching. Ibig sabihin good yung MOSFET natin. Itong pangatlong MOSFET, yun, yung pangatlong MOSFET pumalo agad, no? Tap natin yung negative, yung positive natin dito sa, yun, meron din, dapat wala yan. Ibig sabihin shorted tong isa. Yan. Kasi dapat pag tinap ko to, wala na tong reading yung pin number 2 at pin number 3. Pero pumapalo pa rin. Ibig sabihin shorted yung isang MOSFET na to. Then yung isa naman, negative yung gitna lagi, no? NPN pala tong gamit nating MOSFET. N channel pala. Yan, wala, di ba? Tap ko yung negative dito. So pumalo, tap ko ulit. So nawawala kasi agad kasi dumidikit dito. Kasi kahit kamay lang pang discharge mo dito mga idol is ano na yan.
mag-o-off na yung ating MOSFET. Yan. Pag tinap mo to ng kamay mo, yan, nag-o-off na siya. 'Di ba? Kahit kamay lang. So dumidikit kasi siya dito sa ating ano. Kailangan hindi nakadikit yung ating pin sa dito sa sahig. Kasi nawawala agad 'yan kapag nag-off agad 'yan kapag may na-detect na resistance. So kahit kamay lang 'yan. Yan. Kung mapapansin niyo meron pa na tap ko yung kamay ko, oh, nag-off. 'Di ba? So ito sira isa. So ang ating part number ng MOSFET is 18N50. So, papalitan na natin yan ng 20N50. So, pwede yan. Mas mataas nga to eh. Para mas matibay. Pero ganun pa rin yung output. Peak power niya, 3000 watts pa rin. Pero, mas matibay lang yung ikakabit natin kasi 20N50 ito. So, make sure lang na yung ipapalit nyo ay orig or hindi fake. Kasi maraming nabibiling fake na MOSFET. So pag fake ang nabili nyo at ayun yung naikabit nyo, kahit mataas pa yan, mas mataas, ay masisira agad. So itong tatlo itatabit ko na lang, no, kasi ayos naman to. Itong isa lang sira, pero papalitan ko lahat kasi kailangan pares-pares din para mas maganda. Kasi kung yung isa is 18 lang rin, so ganun lang rin, parang walang pinagbago. So dito naman tayo, paano ba tayo nag-troubleshoot? So siyempre ito, ano ko na lang kung paano yung flow ng circuit, ano ba tawag yun, summarize. So ito yung supply natin 12 volts, dadaan din siya dito sa tatlong MOSFET natin. Then pupunta siya ng chopper transformer, rekta ng chopper transformer. Dadaan mo na pala ng fuse, ayan, may fuse dito sa ilalim, dalawa, 40 ampere. Then pupunta na mga MOSFET, tatawid ng chopper transformer. Pagtawid ng chopper transformer, AC ulit yung ilalabas niya. So kailangan yan dumaan ulit ng bridge type rectifier diode. Yan, dumaan siya ng diode ulit, bridge type, 4 yan. Then i-convert niya ulit yan ng DC. Then pagtawid ng DC, 300 volts na rin nandito. So high frequency kasi itong chopper transformer, no. Kaya kahit maliit lang ay kaya niya compare sa mga low frequency na tulad ng toroidal or EI type core na transformer. So ito, chopper ay high frequency transformer yan. So search nyo lang kung anong pinagkaiba ng high frequency transformer sa low frequency transformer. Kasi kapag pinaliwanag ko, hahaba na yung video natin. So yan, kailangan niya ulit i-convert ng DC yung ilalabas sa itong chopper transformer. Then pupunta na siya ng capacitor. Siyempre may mga dadaan pa siyang mga capacitor dyan. So ano lang, summarize lang para mas maiksi. Then pupunta siya ng MOSFET. So paano naman siya magiging, ayan, dito nakalagay yung mga MOSFET natin. So yung ibang nakalagay na piyesa dyan is control board, or ayan yung nagko-control sa MOSFET natin, no? At ito yung mga adjustment niya sa volts. Then ito yung pinaka thermostat ng sensor niya para sa kanyang maka-recover agad yung ating inverter kapag sa mga heavy load. At syempre sa init, under yung blower natin. So dito nakalagay yung MOSFET natin. Paano ba siya nagiging AC ulit, ang tanong? So nagiging AC yan dahil sa ating control board, or siya yung nagko-control, PWM na tinatawag. Siya yung nagko-control sa ating MOSFET para mag-switch on and off. So sa pag-switch on and off niya, so kuha tayo ng ballpen at papel. Cut ko muna yung video. So ito yung 0. Ito yung waveform na tinatawag. Ayan yung symbol ng AC. So kung mapapansin nyo dito, may parang N sa taas. Pag sa direct naman is guhit lang, tapos tatlong guhit sa ilalim. So ang nangyayari, kaya 110 lang yung supply natin kasi isang MOSFET lang yung gumagana, yung isa sira. Actually tagdalawa sila kapag sira yung isa, syempre yung katabi niya apektado na rin, di ba? Kasi syempre tagdalawa silang MOSFET.
So, yung isa lang gumagana kaya 110 lang yung nailalabas niyang voltage. Pero dito sa capacitor, kapag mayroon to, ibig sabihin good na yung primary ng ating inverter. So, kapag wala dito, so dito tayo magpo-focus sa primary niya. Dito sa tatlo na to. Or, siyempre, baka may dinaanan pang iba. Kasi marami pa rin pyesa dyan. May mga resistor, yan. Capacitor, fuse. Dahil meron na tayong nasusukat dito, so nandito sa secondary yung sira. Nung tinanggal natin to, may 300 volts dito. Mahigit. So, ang value pala na tong capacitor is 450 volts. 82 UF. So, ang pinalit ko dito ay 450 volts, 100 UF. Wala sa makitang galing sa TV to. Wala sa makitang 82 UF. So, pwede yan. Walang problema dyan. So, kailangan niya ng 60 Hz or tinatawag na 60 times siyang babalik. 60 times yan. 60 times yung waveform niya sa isang segundo. So, ang trabaho niyan, kasi ang direct current mga idol is straight lang, di ba? So, ang AC kailangan mag-alternate kasi AC nga alternate current. So, para mag-alternate siya, yung MOSFET nagsiswitch on and off. Bawat, ito magka-partner, ito magka-partner. So, nagsiswitch on and off sila. Pag nag-off yung kabila, yung isa, naka-on. Yung dito na MOSFET, naka-on. Yung dito na MOSFET, naka-off. Para yung supply, kapag dito naka-on, siyempre dito yung supply, then dito mawawala, magiging 0. Then babalik siya dito sa kabila, dito naman yung mag-on, kasi DC yung output natin, no? Kasi yung AC na chopper transformer, kinonvert ulit ng DC. Dito pala. Kinonvert ulit ng DC, dito na siya. So mag-on, mag-off ito naka-on, magkakasupply dito. Then mag-off ito, pagdating dito mag-off ito naman mag-on. Magkakasupply naman sa ilalim. Then ganun ulit, off ulit ito ang naka-on. So kaya nag-alternate yung polarity. Alternating current siya. Kaya yung waveform is pag ganun. Pero mabilis yun. Sa isang segundo, 60 times siyang nag-on off. Kaya 60 Hz yung nasusukat natin dito. So yun. So kapag 50 Hz, siyempre 50 Hz yung waveform niya. Ayun lang, pinaliwanag ko lang. Then kakabit na natin itong mga bagong MOSFET. Ito lang naman yung sira. Siyempre bago nyo ikabit ito, check nyo rin yung mga nakapalibot sa kanya kung may iba pa bang sira. So sa akin, na-check ko na, wala naman. So ito lang talaga ang sira niya, isang piraso. So after 4 years, so normal lang naman masira yung ating inverter kahit todo ingat ka. Kasi siyempre may mga buhay naman tong mga MOSFET natin. Hindi naman yan lifetime, no? Siyempre sa pag-aalaga pa rin yan para ma-reach mo yung limit na buhay ng ating mga pyesa. So parang lang rin yan, parang mga ilaw lang rin yan sa bahay. Kahit anong ingat mo, mapupundi at mapupundi yan. So at least bawing-bawi ito kasi halagang 1,700 pesos. Ay 4 years na yung itinagal niya. Yan, 4 years na yung ating inverter at hindi ganun kagrabe yung sira. Ito lang yung nasira sa kanya. Siyempre papalitan ko na lang to. So halaga na to is nasa 350, 5 piraso. Yan, orig yung ikakabit natin. So kakabit ko muna, then cut ko na yung video. Ito na mga idol, nakabit na natin. Tinabi ko muna yung mga good, hinalo ko siya doon sa isang bago. Tapos itong sira, hiniwalay na natin kasi tatapon na natin yan. Nakabit na natin. Gagamit muna ako ng 2 wire. Tapos dito ko muna siya testing sa 12 volts adapter natin. Hindi ko muna siya ikakabit dito kasi wala naman tayong load. Hindi naman natin lalagyan ng load. Susukatan lang natin yung voltage output ng AC niya kung to 20 volts na ba. So wag nyo muna lagyan ng load kasi wala tayong heatsink or frame. Hindi nakakabit yung frame. So dito kasi nag-absorb ng heat. So ito yung nagko-cool down sa kanya para yung heat ma-reduce. So dahil wala tayong heatsink na nakakabit dito, so wag naman lagyan ng load. Sukatan nyo lang kung ilan yung voltage para hindi masira. So kabit ko muna, anuhan ko muna, lagyan ko muna wire. Yan, nalagyan na natin ng wire. Mamaya na natin siya ilo-load test kapag naikabit na natin siya dito. Sa ngayon, voltage check lang tayo. Test lang tayo ng voltage kung
to 20 na ba? Kasi 110 lang to. Hindi ko na nga nasukatan, hindi ko na napakita sa inyo na 110 yung ating inverter. So lagay lang natin yan dito. Then kabit ko muna to sa adapter natin. So pinatong ko muna siya sa plastic bago tayo mag-testing kasi marami tayong LED na tumulo dito sa ating table. Ayan, tulad ng mga ganyan. So dumikit na kasi. So natanggal naman siya pero lilinisin pa natin. Kaya pinatong ko na lang para sure. Then yung positive syempre sa loob ng ating adapter at yung negative nilagyan ko lang ng clip para hindi matanggal dito. So saksak natin kung naka-on na tong ating switch. So dapat lalabas yun yung 20 volts natin kasi 110 lang yung nasukat natin nung una. Okay, nag-on na siya. Ayun. Yun, to 26 volts AC. AC ang range. So yung supply natin 11.9. 12 volts adapter lang kasi ito. 226.6. Yan. Okay na siya mga idol. So isang peraso lang nasira sa kanya. Ito lang. Yung 18N50. Yan, 18N50. So syempre, mura lang to. Isang peraso nasa 60 pesos ata isa. 68 parang ganon. Eh dahil gusto kong taasan na rin yung MOSFET, pinalitan ko yung apat. 20N 20N ba yung naipalit ko? 20N50. So tumaas lang ng konti. Yan. So pero pwede niyo na maipalit ito kahit doon sa isang peraso kung sakaling isa lang gusto niyo palitan. Okay na siya mga idol, bunutin ko na. Yan. Check natin yung MOSFET. Okay, hindi umiinit. So iinit lang yan kapag may load na tayo. So tsaka may heatsink naman dito. Kaya mas marireduce yung init niya, marireduce pa. So walang init to. Kahit konti. So good. Walang problema yung ating kasi kung fake yan mga idol, kahit wala pang heatsink, masisibak agad to. Kahit wala pa tayong load. Yan, masisibak agad yan. Saglit lang yan mga idol sa fake na MOSFET. Sibak agad yan. Kahit wala pang load na nilalagay. So ibig sabihin orig tong nabili natin. So hindi na natin kailangan basagin to. Saka sa price niya pa lang, malayo na yung agwat sa price compare sa mga fake. Yung fake 92 pieces. Ay 92 pesos, 10 pieces na. So 9 pesos lang siya isa. Yung mga fake. So ang orig na to is nasa 60 pataas, 60 pesos pataas. So meron naman siguro nasa 50 pesos pero depende sa seller eh. Ang orig na to nasa, basta yun sinabi ko lang yung price, pero hindi lahat ng nasa 60 pataas ay orig dahil yung iba dinadaya na lang sa price para magmukhang orig yung pyesa. So ganito lang bilhin yung brand, KER ang tatak. Yung dating brand na to F na parang Agila. Then ngayon ang brand natin is KER or Care. So pag walang brand, fake yan. Yung iba kasi nagkakape lang ng brand. So F din yung tatak pero iba yung logo. Iba yung ganito. F lang siya na normal. So hanggang dito na lang mga idol. So ito, siguro ipapakita ko sa dulo ng video yung load test natin. Kung gumagana ba. Kabit ko muna lahat. Kahit electric pan lang muna. Okay na, nakabit na natin yung heatsink. Yung heatsink, yun na rin pinaka-housing niya, no? Heatsink lang yung tawag ko kasi siya naman talaga nag-absorb ng heat. So heatsink niya talaga yan. Yung pinaka-housing niya. So sinaksak ko na yung electric fan. Ito yung gagamitin natin, Hanabishi. Naka-on na yung ating inverter. 12 volts adapter pa rin gamit ko. Saksak natin kung mapapaikot na ba yung electric fan. Load test na natin. Okay, nag-on na. 11.9 yung volts na tong 12 volts adapter. Testing natin yung number 1. Yan. Yan, lakas. Pure sine wave to Kaya yung motorized na electric fan hindi rin umuugong. Number 2, number 3. Yan. Tayo na natin. So
So okay na siya kahit i-load test natin. So buong buo na yung ating pure sine wave power inverter. Yan. Naka high frequency na inverter tayo dito. Low budget. Kaya ganito lang ang kaya natin bilhin. Pero meron na tayong low frequency doon sa loob na 24 volts. Hindi pa natin na-install. Pangkusina namin yun. So, malakas rin talaga pag high frequency yung transformer. Kahit maliit, kaya niya i-handle yung load. Goods. Sasara ko lang, hindi ko na ipapakita.